Maayong adlaw sa tanan, sa mga kapwa kong mag-aaral, mga magulang, at sa mga manonood na sumusubaybay sa mga programang tumatangkilik sa pagpapayaman ng katutubong wika. Ngayong taon ay bibigyang pansin at halaga natin ang ibinabantayog ng Komisyon ng Wikang Filipino mula sa mandatong umalam at tumulong sa paglutas ng mga suliranin at mga isyong may kaugnayan sa pagpapaunlad, pagpapalaganap at preserbasyon ng mga katutubong wika. Ang bansa na ginagamit, which is so ang buwan sisingil sa nagagang tutok sa simoy at sa langit ng pagaw ay hinagang tula kawin sa pagkayang minamahal ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iingin ang bituin at araw niya kailan ang may di magtitingin luman ang araw ng walhagin pagsinta buhay langit sa piling mo. wala nang higit sa'yo, wala kang
niyo kami na ipagdiwang ang buwan ng wika ngayong taon na may temang Filipino at mga katutubong wika. Wika ng kapayapaan, seguridad at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Ating pakinggan ang pambungad na pananalita ng pinakaaktibo at napakasipag na Pangulo ng Kamag Phil, si Joel Montinola Jr. Sa mga kapwa ko mag-aaral ng Filipino, mga guro, mga magulang, at sa lahat na nakasubaybay, masaya akong batiin kayo ng maligayang buwan ng wika. Ako si Joel Montinola Jr., ang Pangulo ng Kapisanan na Mag-aral ng Filipino o Kamag Phil CNCHS, at inaaanyayahan ko kayo na samahan kami sa virtual na selebrasyon ng Pambansang Buwan ng Wika sa taong 2023 na may temang Wikang Filipino at Katutubong Wika. Wika ng kapayapaan, seguridad at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Ang Kamag Phil ay naghanda ng mga patimpalak na tiyak na makatulong sa pagsasanay ng mga kalahok sa wikang Filipino at katutubong wika. Sa munting paraan na ito ay nais naming ipakita ang aming pagpapahalaga sa wikang Filipino at katutubong wika. Ang pagdiriwang ng buwan ng wika taon-taon ay nakasanayan na nating paraan upang gunitain ang kasaysayan ng ating wika. Ang selebrasyong ito ay nagpapahiwatig at nagpapaalala na ating tangkilikin, mahalin at ipagmalaki ang wikang Filipino at ang mga katutubong wika bilang pagkakakilanlan nating mga Pilipino. Kaugnay sa nasabing tema, mahalagang isaisip na ang wikang Filipino at ang katutubong wika ay instrumento upang maitaguyod ang kapayapaan, seguridad at mabisang maipatupad ang katarungan sa ating lipunan. Nang sa gayon ay mapapanatili ang kagandahan at kaayusan ng ating bayan. Hindi may pagkakaila na sa pamamagitan ng wika ay nagkakaroon tayo ng pagkakaunawaan, pagbubukod-buklod at naging mas madali sa atin na magtatag ng mas pinabuting lipunan. Kung kaya't sana, araw-araw ay mabigyan natin ng papuri ang ating wika, hindi lamang sa buwan ng Agosto. Sa muli, maligayang buwan ng wika. Mabuhay ang wikang Filipino, mabuhay ang katutubong wika. Susunod naman, mga makabuluhang mensahe ang ihahatid sa atin na pangungunahan ng kagalang-galang na Principal 3 ng Cabanatuan National Comprehensive High School, si Ginoong Valente L. Lauro. Nasusundan ni na Ginoong Lope Apelo Jr., Ginang Eileen M. Games, at Binibining Lina Claveria. Isang maayong aga sa tanan. Ngayong buwan ng Agosto ay pinagdiriwang natin ang pambansang buwan ng wika na may temang Pilipino at mga katutubong wika, wika ng kapayapaan, seguridad at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Bagamat sa unang linggo ng pasukan ngayong taon sa ating paaralan ay nasa huling linggo ng Agosto, hindi ito naging hadlang upang may pagdiwang ang mahalagang kaganapang ito na nagbibigay ng daga sa ating mga katutubong wika. Sa ganitong gawain ay naipapakita natin tayo ay kaanib ng samahang nangangalaga sa iba't ibang wika sa Pilipinas na siyang nagpakilala sa atin bilang tunay na mga Pilipino. Ito ay alinsunod din sa pampanguluhang proklamasyong bilang 10041 na nagpapahayag ng taunang pagdiriwang tuwing Agosto bilang buwan ng wikang pambansa. Sa virtual na programang ito, tiyak na mabuksan at mapapataas ang kamalayang pangwika at sibiko ng bawat mag-aaral, mga magulang at iba pang mga manunood sa pagtutulungan ng Departamento ng Pilipino at Kapisanan ng Mag-aaral sa Filipino ay tagumpay na naisagawa ang ilang mga gawain
o patimpalak na kaugnay sa pagdiriwang ng buwan ng wika. Isang pasasalamat ang nais kong iukol sa ating espesyal na panauhing pangdangal at tagapagsalita, ang tanyag na manunulat sa buong Pilipinas, Ginoong Patrocinio Villafuerte. Maraming salamat sa pagbigay ng oras at kaalaman upang mapalawak pa ang kaisipan ng mga mag-aaral sa kahalagahan ng ating wika. Naway ang programang ito ay magsilbing inspirasyon sa lahat na mapatatag pang mabigyang halaga ang paggamit ng iba't ibang katutubong wika. May sa buhay ang seguridad ng bawat Pilipino at may satupad ang isang inklusibong katarungang panlipunan upang matamo natin ang mapayapa at kaunlad na bansa. Madam Ungib, na salamat. Isa ka malipayon nga adlaw sa inyo tanan. Ngayong buwan ng Agosto ay pinagdiriwang natin ang pambansang buwan ng wika na may timang Pilipino at mga katutubong wika, wika ng kapayapaan, seguridad at eksklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Ngayong tunay na malaga na may sa buhay at may sa puso natin ang pagmamahal sa wika, sapagkat ang isang katutubong wikang panlahat ay mahalagang kasangkapan sa komunikasyon, unawaan, kaisahan at kaunlaran ng bansa. Ang ating mga katutubong wika ang nagsisilbing batayan ng nililinang pinauunlad at pinagyayaman pang wikang pambansang Pilipino ayon sa tinakda ng Saligang Batas ng 1987. Ito ay nagkaroon ng malagang tungkulin sa magsikan ng 1896 tungo sa paggamit ng kasalinan ng ika-100 taon ay kasalukuyang pinagdiriwang at ginugunita ng sambayanang Pilipino. Ang ating tema sa taong ito ay naglalayon ding mapalaganap ang katarungang panlipunan na nakasalalay sa mga probisyon ng Bill of Rights at sa iba pang bahagi na nakasaad sa ating Konstitusyon. Ito ay nagiging pamantayan ng isang individual kung nalalabag ba ng makapangyarihang tao, grupo o institusyon ang ating karapatan at dignidad. Mahalaga ang katarungang panlipunan sa isang sibilisadong bayan dahil nagbibigay proteksyon ito sa mga mamamayang naging sa ating mga katutubong wika sa anumang tipo ng karahasan o panghahamak at diskriminasyon sa buhay ng isang tao. Sa madaling salita, kung nais nating mamuhay na mapayapa at pagkakaisa sa ating bansa, ay panatilihin natin ang pagpapalaganap ng mga katutubong wika upang makamtan natin ang kapayapaan, seguridad at eksklusibong papatupad ng katarungang panlipunan. Mabuhay tayong mga Pilipino. Malugod na pagbati sa inyong lahat. Ang ating paaralan ay virtual na nagdiriwang ng taunang buwan ng wikang pabansa. Napapanahong paalalahanan natin ang ating mga sarili. Ang Filipino ay hindi limitado sa mga salitang likas lamang sa Tagalog, pagkos ay isang kalipunan ng iba't ibang wika sa kapuluan, regional at pambansa. Sa ngayong taon, may temang Filipino at mga katutubong wika, wika ng kapayapaan, seguridad at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Ngayon, higit kailanman, pananatilihin nating matatag ang ating lingwistikong pundasyon sa Filipino dahil ang sarili nating wika ang ating magiging batayan, lakas sa paglinang ng ating kultura tungo sa kapayapaan.
seguridad at pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Tiyak na sasagana, sisigla at liliwanag ang ating kinabukasan. Ang tema ng Buwan ng Wika 2023 ay pagkilala sa katotohanan ng pagiging linguistically diverse ng Pilipinas na pinatutunayan ng pag-iral ng napakaraming wika para sa Komisyon ng Wikang Filipino KWF na nasa 134 ang bilang ng mga wika sa bansa kasama ang Filipino Sign Language o FSL. Ang pag-iral ng diversidad pangwika sa Pilipinas ay indikasyon ng pagkakaroon nito ng isang masiglang linguistic ecosystem. Ang mga wika sa pagtataguyod ng kapayapaan, ang mga wika sa pagtataguyod ng seguridad, ang mga wika sa pagtataguyod ng seguridad, ang mga wika sa inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Mabuhay ang wikang pabansa, mabuhay tayong lahat. Isang makabuluhan at masaganang araw sa inyong lahat. Ilocano, Cebuano, Hiligaynon, Aquianon, Bicol, Ifugao, Waray, Tausog, Chavacano, Kapampangan, Maguindanao, Surigao-non. Ilan lamang sa 130 hanggang 175 ng katutubong wika ng ating bansa. Ang Tagalog ang siyang batayan o pundasyon, ang pangunahing wika ng ating bansa. Sinasabi na ang Pilipinas ay may pinakamaraming wikang ginagamit sa buong bansa. Ang tema sa taong ito ng Buwan ng Wika, Filipino at mga katutubong wika, wika ng kapayapaan, seguridad at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Ito ay nagpapakilala sa katotohanan ng pagiging linguistically diverse ng ang Pilipinas. Ang pag-iral ng diversidad pangwika ng Pilipinas ay indikasyon ng pagkakaroon ng isang masiglang linguistic ecosystem na napapanatiling buhay at matatag sa iba't ibang sulok ng bansa. Ang kapayapaan, katarungan, at pagpapalakas ng mga institusyon ay ang isa sa dakilang tunguhin ng Buwan ng Wika ngayon. Maging malaya ang mamamayan sa anumang panig ng mundo laban sa lahat ng uri ng karahasan at magkaroon ng kapanatagan anuman ang lahi, pananampalataya at orientasyong pangkasarian. Ano pat, napakalaga ang pagtutulungan ng bawat pamalaan, samahang sibiko at iba't ibang komunidad tungo sa pagtamo ng pangmatagalang solusyon at mga kaguluhan at kawalan ng kapanatagan o seguridad at maisakatuparan ito. Mabisang may paparating ng sa taong bayan ang gandaan sa pagharap sa anumang sakuna kung ang bawat paghatid o komunikasyon ukol dito ay nasa wikang gagap at madaling maunawaan ng publiko. Ang mga wika sa inklusibong pagpatupad ng katarungang panlipunan ay nangangahulugang pagkakaroon ng sapat na representasyon ng lahat ng mamamayan sa pagpapatupad ng batas. Eka nga ng dating Pangulong Quezon, ang pag-akda o pagbabalangkas ng mga panukalang batas at kapasyahang sukat makita sa mga batas na kasalukuyang umiral at nang sa ganito'y may sasaayos at malunasan ang mga katawalian at kaapihang nananaig sa ating bayan. Mga kaibigan, ipinahiwatig sa atin ng wikang Filipino, mga wikang katutubo ay susi ng anumang uri ng pag-unlad ng ating buhay, komunidad, lipunan at ng buong bansa. Isulong at paunlarin natin ang ating wikang kinagisnan. Maraming salamat at mabuhay ang Filipino at ang mga wika nito.
Bago ipakilala sa atin ni Ginang Enriqueta Isabel T. Hapson, ang ating inimbitahang tagapagsalita ay pakinggan muna natin ang inihandang kanta ni Gia Nicole Respe at Courtney Dago, mga kasapi ng Kamag Phil. Eto na nga ang pinakahinihintay na parte ng programa, ang pag-aanunsyo ng mga nagwagi. Una iye ye, una iye, una iye ye, una iye ye, una iye, una iye ye, una. Sa puntong ito, aking ipapakita at babasahin ang nilalaman ng sertipikong igagawad kay Ginoong Pat V. Villaferte sa kanyang pakikiisa bilang panauhing pandangal at tagapagsalita sa virtual na programa at interclub na patimpalak ng Buwan ng Wika, sa kaugnay sa pagdiriwang ng Pambansang Buwan ng Wika ngayong taon na may temang Filipino at Katutubong Wika, wika ng kapayapaan, seguridad, at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan noong 2 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ito ay nilagdaan nila Ginang Eileen M. Games at Ginoong Valente L. Lauro. Pagbati sa mga nagwagi. Upang formal na wakasan ang programang ito, ating pakinggan ang mensahe ng pangalawang Pangulo ng Kamag Phil, si Sky Kate Bolivar. Sa pagtatapos ng ating programa, nais kong ipaabot ang aking lubos na pasasalamat sa lahat ng mga taong nakiisa sa ating virtual na pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa sa taong ito, na may temang Filipino at mga katutubong wika, wika ng kapayapaan, seguridad, at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Ito ay sumasalamin sa kahalagahan ng kultura at tradisyon na hindi dapat mawaglit sa pagdaloy ng panahon. Ang ating wika ay kay Rami at siyang nagbubukod tangi sa mga katutubong na malagi, sa bayang minsang naging api, ngunit kalayaan sa atin ngayon namumutawi. Maging Pilipino hindi lamang sa salita,
kundi maging sa isip at sa gawa. Filipino at mga katutubong wika, pasidong ganta, malipayon nga pagtambong sa atan tanan. Hanggang sa muli mga kapwa kong mag-aaral, ako si Sharina Libiano, ang kalihim ng Kamag Phil at guro ng palatuntunan ng programang ito. Sana'y magkita-kita na tayo sa susunod na selebrasyon ng Buwan ng Wika.